Kasaysayang araw sa inyong lahat. Ako si Dian Paloga kasama si Daisy Ore, inyong gabay tungo sa nakaraan. Sa podcast na ito, ating balikan at pag-uusapan ang kwento ng mga nakaranas noon ng martial law. 20 taon na takot, pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Doong Setyembre 23, 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa Pilipinas. Isang hakbang na nagbago sa mga Pilipino. Ako si Diana Miles Tinusa. Noong mga naalala mo ng panahon ng martial law? Base sa iyong karanasan, ano ang mga naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law? Ano-ano ang mga aral na naiwan sa iyo ng panahon ng martial law? Bawal na kami gumala sa gabi pagtakip silim na kailangan nasa bahay ka na. Wala nang gumagala nung at wala na din bumibiyahing mga sasakyan. Masagana pa nun dahil mura pa ang mga bilihin. Hindi tulad ngayon, tsaka may takot ang mga tao na gumawa ng kasalanan. Gawa na pag gumawa ka ng kasalanan, tutubutin ka na lang at makikita ka na lang na wala ng buhay. Kaya takot ang mga tao nung maglalabas sa gabi. Hindi tulad ngayon, kaya kung sa akin, sa kinagisnan ko, sa paglaki ko, maganda pa talaga ang panahon ni Marcos, 70s, 80s hanggang 90s. Yung may takot na gumawa ng krimen at may takot sa batas. Laro kasi may curfew at bawal mag-inom. Taghirap, halos walang trabaho, walang pera, higpit at bawal nagbebenta ng alak. Disiplina sa sarili at matulog ng maaga para hindi ma-curfew. Laro. Pagkatapos, malalaman natin na may iba't ibang epekto ang martial law. Sa bawat tao, merong sumang-ayon at meron ding sumaluwat. Sa martial law, marami ang namatay, nasaktan, nawala at iba pa. Maraming mga inosente na nadamay sa trahedyang ito. Marami ang naghirap at marami nang lumaban. Ating tandaan na sa gitna ng pangyayaring ito, ang lahat ng Pilipino ay nagkaisa upang malampasan ang trahedyang ito. Ang mga aral na ito ay magagamit rin natin sa panahon ngayon, tulad na lamang ng pagkakaisa. Tayong mga Pilipino ay nagsama-sama upang ipaglaban ang ating karapatan bilang isang rally na tinatawag na Billion Peso March. Kaya't kung nalagpasan nila ito, tayo rin, sa pamamagitan ng pagtutulungan, tayo ay magkaisa at labanan ang mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang malabanan ng ang kasalukuyang issue, ang nakamamatay ng corruption, at dito nagtatapos ang aming podcast. Sana ay bawat isa ay may tutunan at nalaman mula sa mga storya na aming nakalap. At muli ako si Daisy Ore, naglilingkod at kabataang ninyo nagpapaalam. Sa muli pagkikita, paalam.